Siya nga pala nakalimutan kong sabihin sa iyo na minsan hindi ko namamalayan ay nagagamit ko rin ang pangalan nila na tanwin, fatha, kasra, or dhamma or damatain or fathatain or kasratain. Pero hindi ko ito na ipaliwanag sa iyo kung ano ba ang tanwin, ano ba ang fatha, kasratain or fathatain, sukun or sadda. Ito, yung bawil na kapag sa taas ng letra mo makita na ganyan, ang tawag dyan ay fatha. Kapag sa baba ng letra mo naman makita, ang tawag dyan ay kasra. Yung ganito naman na vowel papunta sa letra O, ang tawag dyan ay dhamma. At kapag double naman, sa taas ng letra, kapag double ay fathatain. Kapag double naman na sa baba ay kasratain. Kapag yung double naman na ganyan ay dhammatain. Yan. At ang tawag sa kanila na ito na mga double, silang mga ito, yan ang tinatawag na tanwin. Sila ang tinatawag na tanwin kapag double. Yung ganito naman, ganyan or ganyan, yung sukun, yan, tama. Sukun ang tawag dyan. Wala naman ito sa mga ganitong sign, sa madrasa lang natin makikita yung ganito. Dito sa Quran na gamit ko ay ganyan yan, pag nakita mo parang ganyan. Yan ay sukun ang tawag sa kanila. At yung ganito naman ay sadda. Yan ay sadda. Ayan or sadda. Ewan ko lang, hindi ko na alam ang spelling nito. Pero sinasabi ko lang sa iyo ang pangalan nito kasi naririnig ko ito na nalaman ko lang ang mga pangalan nila nung ako'y nanunood sa mga ustaz na nagtuturo ng mga balik Islam. Kaya doon ko nalaman na ito pala ang pangalan. Ang dating alam ko ito na pangalan nila nung sa madrasa ay kapag sa taas ng letra ay diatas ang tawag siyan. Kapag sa baba ng letra ay dibawa. Yung ganito naman na vowel ay didapan. Kapag double naman sa taas ng letra ay duadiatas. Kapag dalawa naman sa baba ng letra ay duadibawa. Kapag dalawang ganyan ay duadidapan. Yung ganyan na sign ay patay. Patay ang tawag diyan. Kaya tinatawag na patay kasi pinatay niya ang lahat ng vowel. Yun. Parang ganun yun. Yung ganito naman, ang tawag dyan ay tasgid. Iwan ko lang kung saan galing yung mga salita yung ganun. Basta ito. Pero itong sinasabi ko sa iyo mga pangalan nila, hindi ito importante na malaman mo, maisaulo mo. Kahit hindi mo pa alam ang pangalan nila, ang importante ay alam mo, makikilala mo. Alam mo kung paano mo gamitin kapag sila ang iyong nakikita saan man sa mga letra. Yun ang importante at yun ay itinuro ko na sa iyo. Pero sinasabi ko lang sa iyo kasi minsan hindi ko namamalaya na ginagamit ko rin ang pangalan nila na tanwin. Sabi ko, silang mga tanwin na ito ay babangga sa ganito. Kaya magtataka ka rin kung bakit mayroon akong sinasabi na tanwin tapos hindi ko na ipaliwanag sa iyo. So ngayon ko palang naisip na kailangan ko ipaliwanag sa iyo. Na ito ay parang common na ito sa mga nag-aaral sa online ang mga pangalan nila. Pero kung para sa bagong balik Islam na katulad mo ay maaring bago rin talaga sa pandinig mo ang mga pangalan nila. Tandaan mo ha, kapag makita mo yung mga ganitong style ng mga letra na walang vowel, ito ay makikita mo ito sa first page ng surah. Maraming surah na ganito ang makikita mo sa first page niya, ganito. Ang gagawin mo dito, siyempre walang vowel. Ang gagawin mo dito para malaman mo kung paano basahin. Basahin mo mismo sa kanyang pangalan na ito ay alif, lam, mim. Kaya tingnan mo lang kung saan ang mayroon sign na ganyan. May ganyan. Yan ang patagalin mo kapag mayroon ganyan. Kaya dahil lam ay mayroon sign na ganyan, patagalin mo dyan. Ang mim may sign na ganyan, kaya patagalin mo. Ulitin ko ha. Basahin mo mismo sa kaniyang pangalan, sa pangalan ng letra na ito ay alif lam mim. Ganun yun ha. Marami ito sila. Maraming mga sura na ganito ang makita mo sa first page niya na ganito. Kaya ito lang ang walang nakakaalam ng kahulugan sa Quran. Tanging ang Allah lang ang nakakaalam ng kahulugan ito. Marami ito sila. Meron pang mga alif, lam, ra. Yun naman ay alif, lam, at saka ra. At iba pa, may mga yasin,
Yun naman ay ya, sin. Ya at saka sin yun. Kaya yun nga, sabi ko, basahin mo mismo sa kanyang pangalan ha. Kapag makita mo, marami ito sila. Next, ito naman ay, kapag makita mo yung ganitong sign, na magkasama talaga yung dalawa na yan, at tatlong tuldok. Kung mag-i-stop ka dito sa, sabihin mo na, Dhalikal kitabu la raib. Kapag mag-i-stop ka dito, ay huwag ka na mag-stop dito. Dumiretso ka na, sabihin, fihi hudal lil. Ito yun. Fihi hudal lil muttaqin. Yun. Kung hindi ka mag-i-stop dito at gusto mo dito ka mag-i-stop, ay pwede. Sabihin mo na, Dhalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin.